Muli magandang araw po sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang utos ng Panginoon na makikita natin dito sa Mateo 7:15 hanggang 20. Basahin ko po sa wikang Ingles. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes and fig from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Dito po ay tila makita natin ang pagbababala ng Panginoon sa mga tagasunod niya tungkol sa mga bulaang propeta. At doon sa talatang 15 ay sinabi niya, watch out for false prophets. Kaya ang pamagat natin dito sa ipinapalagay na ika-23 na utos ng Panginoong Kristo sa mga mananampalataya ay mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ulitin ko po, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Narinig ninyo na sinasabi ko na walang panahon sa banal na kasulatan na mas marami ang totoong propeta ng Diyos kaysa sa mga bulaang propeta. Talagang pinagbabaha ng diablo ng mga bulaang mga ngaral ang mundong ito nang sa gayon ay madaya ang mga dapat madaya. At dapat din nating tandaan na napoproteksyonan lamang ng Diyos yung mga totoong kumakanlong sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya, at hindi niya ito nagagawa sa mga tao na pasaway at gawin nila ang kanilang gustong gawin sa mundong ito. Alalahanin natin ang aking itinuro tungkol sa katunggaling kaharian ng kaharian ng Diyos. Ang diablo ay nagpapadala ng mga tauhan upang salungatin ang salita ng Diyos. Ang kanilang layunin ay hadlangan ng tao sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, gawing miserable ang kanilang buhay at pigilan ang mga pinili ng Diyos para mamunga. Ang kanilang sandata ay panlilinlang. Tandaan ninyo na yan ang ginawa ng diablo kay Adan at kay Eva sa pasimula pa lamang. Nilinin lang nila ang mga tao na wala sa Diyos, maging ang mga Kristiyano na kulang sa kaalaman, maibigin sa aliw, at nabubuhay ng wala sa pamantayan ng Diyos. Masidhing binalaan ng Panginoon Kristo ang kanyang mga tagasunod sa ganitong uri ng mga tao. Sila'y mga sinungaling at kasangkapan ng kadiliman, kaya't ang mga mananampalataya ay hindi dapat ignorante sa kanilang pamamaraan at ganun din naman sa salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy ay nais kong sagutin muna ninyo at pag-usapan ang tanong na ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga bulaang propeta at mga propeta naman ng Diyos? Pagkumparahin po ninyo ito, pag-usapan niyo ito, i-post po ninyo ang video at mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo sa ating pinag-uusapan at ang unang punto na nais kong pag-usapan natin ay mga tanda ng mga bulaang propeta. Mga tanda ng mga bulaang propeta. Ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bulaang propeta? Sapagkat dapat nating tandaan na kung ito ay mga mandaraya ay hindi nangangahulugan na tuwirang salungat sila sa salita ng Diyos. Marami silang pamamaraan na kailangan nating makita. At sa pagkakataong ito ay nais kong basahin sa atin ang aklat ng Jeremias Kabanata 23, medyo mahaba po ito, talatang 16 hanggang 23. Sa wikang Ingles muli, nawa po ay i-check ninyo ito sa inyong mga Tagalog na Biblia nang sa gayon ay makita nyo kung sakaling nahihirapan kayo sa wikang Ingles. Ganito ang sabi, "This is what the Lord says Almighty. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak vision from their own minds, not from the mouth of the Lord.
They keep saying to those who despise me, the Lord says you will have peace. And to all who follow the stubbornness of their hearts, they say, no harm will come to you. But which of them has stood in the counsel of the Lord to see or hear his word? Who has listened and heard his word? See, the storm of the Lord will burst out in wrath, a whirlwind swirling down on the heads of the wicked. The anger of the Lord will not turn back until he fully accomplishes the purpose of his heart. In days to come, you will understand it clearly. I did not send these prophets, yet they have run with the message. I did not speak to them, yet they have prophesied. But if they have stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people, and they would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Am I only a God nearby, declares the Lord, and not God far away? So yan po ang sinasabi ng Diyos kay Jeremias upang magbigay din ng babala sa mga pinili ng Diyos, mga Israelita sa kanilang kapanahunan. Nais kong maunawaan natin na sa panahong ito ay nagbabanta na ang Diyos na ipadala sila sa pagkabihag. Ang Huda, nauna na ang Israel sa Assyria, at ngayon naman ay ang mga taga-Huda na kung hindi sila magbabago ay talagang tutuluyan sila ng Diyos upang ipadala sa pagkabihag. Si Jeremias ay nagbababala sa mga tao, samantala maraming bulang propeta ang sumasalungat sa kanya, at kung papansinin ninyo ay higit na magaganda ang kanilang mga ipinapangako sa mga tao. Yan naman ang dahilan kaya hindi sila tumatalikod sa kanilang mga masasamang gawa, sapagkat ipinapangako nila na sa kabila ng kanilang mga kasamaan, ang Diyos ang mag-iingat at mangunguna sa kanila at magpoproteksyon sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. So diyan pa lamang ay maaaninag na natin ang mga gawain ng mga bulaang propeta. Hindi sila nalalayo sa pamamaraan ng diablo doon sa hardin ng Eden. Nais ko muna kayong dalhin doon at pansinin ninyo kung paano mandaya ang diablo. Una, isipin natin ang pekeng pera. Ang pekeng pera ay siguradong may kaibahan sa totoong pera. Pero tandaan ninyo na may meke ang mga tao ng pera doon sa malalaking halaga at hindi masyado sa maliliit na halaga. So ang ginawa ni Satanas doon sa Garden ng Eden ay pinilipit niya yung salita ng Diyos na sinabi kay Eva na kapag kumain sila doon sa bunga ng puno ng kahoy, ng pagkaalam ng mabuti at masama, na sinabi ng Diyos na huwag nilang kainin sapagkat sila'y mamamatay, ang sinabi ni Satanas ay hindi sila mamamatay at mabubuksan ang kanilang mga mata, magiging matalino sila at magiging parang Diyos sila. So kung pagkukumparahin natin ang sinabi ng Diyos sa ipinangako ni Satanas kay Eva at kay Adan, ay makikita natin na higit na malayong maganda ang ipinangako ni Satanas. Yun nga lamang ay pawang kasinungalingan sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, kakain kayo at mabubuksan ang inyong mga mata, magiging matalino kayo at magiging parang Diyos kayo. So kung iisipin natin yan, diyan pa lamang ay makikita natin ang pandarayan ng diablo na yan din ang mga nasabulaang propeta. Nakakaaliw sa laman ang mga pangako ng diablo, kaya maging maingat kayo sapagkat ito ay nakakaengganyo. Nais ko munang tignan natin saglit ang sinabing ito ng Diyos kay Propeta Jeremias para sa mga tao. Isa-isahin natin at titingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga bulaang propeta. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, "Do not listen to what the prophets are prophesying to you, for they will fill you with false hope." They will fill you with false hope. Alam nyo, itong mga bulaang mga ngaral ay talagang bibigyan kanila ng mga pag-asa din. Pero yun nga lang ay mali at kasinungalingan ang pag-asang ito na ibinibigay nila sa mga tao.
Sabi pa ng Panginoon, they will speak vision from their own minds, not from the mouth of the Lord. So itong mga bulaang propetang ito ay naghaka-haka ng kanilang sarili, tila ba nakakita sila ng pangitain mula sa Diyos, tila ba nangusap ang Panginoon sa kanila, pero sabi ng Panginoon, hindi ako nangusap sa kanila, hindi ako nagbigay ng pangitain sa kanila. Sasabihin nila doon sa mga tumatalikod sa akin, they keep saying to those who despise me, the Lord says, you will have peace. Tingnan niyo po ito. Ano ang pangako nila? Kapayapaan para sa mga tumatalikod sa Diyos. Yan po ang isa sa mga ginagawa nila. Pinapalakas nila ang loob ng mga tumatalikod sa Diyos, ng mga ayaw sa Diyos, ng mga ayaw sumunod sa Diyos. At nais kong sabihin sa inyo, marami yan sa iglesia na ang kanilang pangangaral ay puro encouragement, at itong mga taong ito na nagpupunta sa kanilang mga iglesia, kahit nabubuhay ng taliwas sa nais ng Diyos, ay napapalakas ang kanilang mga loob sapagkat hindi natatalakay ang tungkol sa kasalanan laban sa Diyos upang sana'y tumalikod sila. Ulitin ko po ang verse 17. They keep saying to those who despise me, the Lord says, you will have peace, and you who follow the stubbornness of their hearts, they say, no harm will come to you. Biruin nyo, ang mga taong ito ay sinusunod nila ang katigasan ng kanilang mga puso, at ang mga bulaang propeta ay sinasabihan sila, walang darating na masama sa buhay ninyo. Pagagandahin ng Diyos ang buhay ninyo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, matutuwa ba ang mga tao sa mga bulaang propeta? Opo. At yan ay kitang-kita natin sa ating mga kapanahunan na ang mga iglesyang lumalaki ng todo ay ang mga iglesia na puro masasarap sa pandinig ng mga tao ang kanilang mga sinasabi, kinikiliti ang kanilang mga tainga, ini-entertain sila, wala silang sinabi laban sa kasalanan, wala silang sinasabi tungkol sa pagpapakabanal. Ganito ang nakikita ko sa maraming malalaking iglesia. Alam niyo ba, ang maraming malalaking iglesia ay taguan ng mga matitigas ang ulo. Nandoon sila, naka-aircon sila, handa silang magbayad ng kanilang mga pera, basta wag lang talakayin ang tungkol sa kasalanan. Ito po ang mga larawan ng nangyayari sa ating kapanahunan sa lumang tipan. Sinabi pa ng Panginoon sa talatang 18, but which of them has stood in my counsel to hear my word, who have listened and heard my word? The storm of the Lord will burst out of wrath, a whirlwind swirling down on the heads of the wicked. Tingnan niyo ang sasabihin naman ni Jeremias, darating sa inyo ang matinding pagsubok sa mundong ito. Mapapahamak kayo. Nakaamba na ang palakol sa puno, at kapag hindi ito mamumunga ng mabuti, ay puputulin ng Diyos. Yan po naman ang sinabi ni Propeta Juan Bautista sa kanyang kapanahunan. Pinagsasama ko lamang po para makita ninyo kung paano mangaral ang mga totoong lingkod ng Diyos. Ito ay laban sa kasalanan ng mga tao. Naniniwala ako sa katotohanan ito. Kapag ang mga tao sa iglesia ng Diyos ay namumuhay ng totoo, ibibigay niya ang mga salita niya sa mga tagapangaral na nag-e-encourage sa kanila, nagpapatatag sa kanila. Subalit kapag may kasalanan sa loob ng iglesia, matitigas ang ulo ng mga tao, hindi sila totoong naghahanap sa Diyos, tandaan natin ang katotohanan, ang ipapadala ng Diyos na mga salita niya ay para maituwid, maayos ang mga tao diyan sa iglesyang yan. Sinabi pa ng Panginoon sa verse 21, I did not send these prophets, yet they have run with their messages. Kung yan naman ay titignan natin sa ating kapanahunan, may mga nangangaral na ang kanilang mga sinasabi ay wala ng kaugnayan sa salita ng Diyos. Nagkukwento-kwento lamang sila, sila ay nagpapasaya ng mga tao, nag-i-entertain sila ng mga matitigas ang ulo, masaya ang mga taong ito, uuwi na sarap sa kanilang mga buhay,
at sinasabi na yung nagsalita sa kanila o nangaral sa kanila ay anointed. Anong ibig sabihin ng anointed? Sila ay mga pinahiran ng Diyos. Ganyan kumilatis ang maraming tao sa mga nangangaral sa kanila. Ulitin ko itong verse 22. Pansinin niyo ito ha. But if they have stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people and would have turned them from their evil ways. Tingnan nyo kapag nangangaral ang mga lingkod ng Diyos. Talagang tinatalakay nila ang kasalanan sapagkat yun ang udyok ng banal na espiritu sa kanila. Nangangaral sila laban sa kasalanan para ano? Para yung mga tao dyan ay tumalikod sa kanilang masasamang gawa, lumakad sila ng tama at maayos at magpapakabanal. Sabi ng Diyos dito, and they would have turned from their evil deeds. Kung yan ay isinugo ko, patatalikurin ang mga taong yan sa kanilang mga masasamang gawa. Napapansin ba ninyo ang malaking kaibahan? Nawa po ay makuha natin ang katotohanan ito dito sa sinasabi ng Diyos. So, marami pa po sa Biblia, no? Babanggitin ko lang itong nasa outline natin at ito'y makikita ninyo at nawa naman na i-check ninyo yung mga talata. Number 1 dito sa mga tanda ng bulaang propeta ay hindi natutupad ang kanilang mga hula. Yung mga yan ay nanghuhula sila at maging maingat kayo sapagkat kahit matupad pa yung mga hula nila kung hindi ito sang-ayon sa salita ng Diyos, huwag kayong maniwala. Bakit ko sinabi ang bagay nito? Sapagkat sa Aklat ng Gawa, Kabanata 16 ay meron diyang inaalihan ng demonyo na dalagita na malamang ang kanyang mga sinasabi ay natutupad. Pinagkakapirahan siya ng kanyang mga amo, subalit ayaw ni Pablo na ma-identify siya doon sa masamang espiritu na yon, kaya't sinaway niya ito at pinalabas doon sa dalagita at yun ang dahilan para sila ay makulong ni Silas. At alam ba ninyo na kahit sa ating kapanahunan, tandaan po ninyo ito, ang dami na pong mga relihiyon na hinulaan na darating ang Panginoon sa ganitong araw, sa ganitong oras. Sinasabi ito at ginawa ito ng maraming mga ngaral. At ano ang nangyari? Lahat sila ay paso. Halimbawa, hinulaan ng mga Seventh-day Adventists ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang mga saksi ni Jehovah ay paulit-ulit din na hinuhulaan na babalik ang Diyos, subalit hindi po nangyari ang mga ito. Marami din sa mga nagsasabing born again, pero ang mga ito ay makikita nyo na nais lamang nila na ibenta ng mga miyembro nila ang kanilang mga ari-arian at pagkatapos sila ay makinabang. Ingat po kayo sa mga ganyan. Alam niyo ang problema, hindi yung mga nangangaral ng bulaan. Ang problema, nakita na nga ng mga miyembro na hindi natupad yung sinabi ng kanilang mga tagapangaral, hindi pa rin umaalis. Sila pa rin ay nagtatanggol sa mga bulaan na ito. Problemang malaki po yan. Iyan ay sapagkat sila ay nadadaya. Pangalawa, ay makikita natin na taliwas sa salita ng Diyos ang kanilang pamumuhay. So ikonsidera po natin ang bagay na yan na hindi dahil sila ay masarap mangaral, maganda ang kanilang mga pinapangaral, pero ang buhay naman pala ay iba. Ano ang kalimitang ginagawa ng mga ito? Ang ginagawa ng mga ito ay pinagsasakripisyo ang mga tao ng matindi, subalit sila naman ay nananagana sa kaloob ng mga taong ito. Talagang sila ang nakikinabang. Marami pong ganyan. Kaya tingnan ninyo yung mga mayayaman na mga apostol, mga propeta, hindi po ganyan ang pamumuhay ng mga alagad ng Panginoon. Kaya ingatan natin, ang mga lingkod ng Diyos at ang Panginoong Jesucristo ay hindi po nagkamal ng kayamanan sa mundong ito. Ang mga mangangaral ng Diyos ay itinutuon ang kaisipan ng mga tao doon sa pangako ng Diyos sa walang hanggan. Kailangan nilang sumampalataya sa mga pangako ng Diyos para sa walang hanggan at hindi yung mga temporaryo rito. Ulitin ko lamang po, hindi po ako laban sa mga pangangailangan sa mundong ito. Nandirito pa tayo, hindi magkukulang ang Diyos sa atin, pero hindi po yan ang focus ng mga pangangaral ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi nila itinutuon ang mga isipan at puso ng mga tao sa mga bagay sa mundong ito.
At isa pa, tila baga itong mga taong ito, yung mga mangangaral, parang pinagtataya ng loto ang mga tao na kapag sila'y nagbigay ng ganito, ibinigay ang ganito, ay ibabalik ito ng Diyos sa kanila ng siksik, liglig. At ang mga tao ay nagbibigay sa pag-aakalang ibabalik ng Diyos ng daang beses ang kanilang itinaya. Ano yan? Sugal? Hindi po ganyan sa Diyos. Magbigay ka kung gusto mo, bahala ang Diyos na magbalik nito sa iyo. Pero yung sasabihin mo, kailangan yung magbigay ng ganito, kailangan yung mag-donate ng ganito, tapos ay papangakuan sila ng daang beses o libu-libong beses na ibabalik ng Diyos sa kanila. Estilo yan ng mga bulaang propeta. Number 3, kalaban ng katotohanan. Kalaban ng katotohanan. Alam niyo, mahirap pong masabi ito sapagkat maraming tao walang alam sa salita ng Diyos. At yan ang dahilan kaya marami sa mga tao ay nadadaya dahil nga sa kanilang kakulangan ng kaalaman. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa Hosea 4:6. My people perish because of lack of knowledge. O sa ibang salin ay my people are destroyed because of ignorance. So yan po ay mga tao pinili ng Diyos, subalit dahil sa kanilang kaignorantehan, sila ay nasisira. Ang pangatlo natin ay kalaban ng katotohanan. Kalimitan sa mga hula ay sinasabi ng mga bulang propeta ay mga paborable at magaganda sa pandinig ng mga tao. Yan ay nakita na natin sa aklat ng Jeremias. Nagbibigay sila ng pag-asa kahit sa mga taong ayaw magsisi at magbago. Ang ating pang-apat, pinangingibabaw ang karanasan sa salita ng Diyos. Nako, maraming ganyan. Yung kanilang mga naging karanasan ay ipinapalagay na nila na gagawin din ng Diyos yon sa mga tao. Hindi po ganyan ang Diyos. Nililimitahan ng mga bulang propeta ang Diyos sa totoo lamang po. Maraming pamamaraan ng Diyos, hindi siya dapat limitahan. Pero kung titingnan nyo rito, na ang sinasabi ko rito ay pinapahalagahan na nila ang mga karanasan nila kaysa sa salita ng Diyos. Hindi po dapat ganyan. Sa salita ng Diyos, aasa ka, naniniwala ka at sumasampalataya ka na kahit hindi mangyari ito, basta sinunod mo ito, bahala ang Diyos. Yun ang pangahawakan mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo na ang mga apostol, ang Panginoon Kristo at ang mga apostol, lahat sila ay nanghawak sa salita ng Diyos pero hindi nagdala ito sa kanila ng kaginhawaan sa buhay sa mundong ito. Silang lahat ay nangamatay at kung babasahin natin ang aklat ng Hebreo Kabanata 11, yung mga heroes of faith diyan, ang kanilang pinanghawakang pangako ng Diyos ay hindi yung mga temporaryong bagay sa mundong ito, kundi yung pangako ng Diyos na hindi nakikita sa walang hanggan. Ang ating panglima, pinangingibabaw ang panlabas na anyo sa pakunwaring kabaitan. Naku po, makikita natin yan, sinasabi ng Panginoon, sila'y nagdadamit ng mahahaba, ang kanilang laylayan ng damit ay talagang kumukuha ng pansin sa mga tao. Panlabas na anyo ang kanilang naising pang-engganyo sa mga tao. Ingat po kayo. Lagi pong diyan nadadali ang marami. Marami pong relihiyon sa mundong ito o may mga relihiyon sa mundong ito na kung saan ang mga leader, sugarol, babaero, drug addict o kaya ay kung ano-ano pang mga kasalanan ang ginagawa. Ang mga tao kasi basta dito ako umanib sa relihiyong ito, parang totoong mga bulag na kahit masama na at hindi na tama ang pamumuhay ng mga leader nila, hindi talaga sila aalis kasi inakala nila doon sila ipinanganak, doon sila lumaki, doon sila tumanda, doon sila mamamatay. Mamamatay ka talaga diyan na hindi mo man lang tinitingnan na ikaw ay nililigaw na ng mga leader mo. Tandaan niyo ito. Pag ang leader ay babaero, wala ng kabanalan yan. Ang gagawin yan, mag-i-entertain, mambobola, ininegosyo na lang kayo niyan para meron siyang pambisyo. Yan po ang totoo. Iwanan nyo na yan dahil yan ay walang presensya ng Diyos.
Ang problema kasi natin kapag tayo ay natatalakay ang ating mga kasalanan, nagagalit tayo. Sa bagay, hindi bago yan. Sinabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na nagiging kaaway ba ninyo ako dahil sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Nangangahulugan na ganyan ang buhay ng mga totoong mga ngaral dahil tinatalakay nila ang kasalanan. At bakit nila ginagawa yon? Sapagkat yun ang tunay na pag-ibig. Itinutuwid ka para hindi ka mapahamak. Sinabi ko na ang Panginoon, kung titingnan ninyo at pansinin ninyo at pag-aralan ninyo ang kanyang buhay, mas maraming panahon na nagagalit siya sa kanyang mga alagad. Hindi man niya mahal ang kanyang mga alagad, mahal ng Panginoon niya mga yan. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanila. Pero nagagalit siya sa hindi tamang ginagawa nila at inaasal nila sapagkat nais silang sagipin ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, kung tayo naman ay ayaw natin na sabihan tayo tungkol sa ating maling pamumuhay, gusto natin yung mga pulero, abay, ipapahamak kayo ng mga yan. Punta tayo dito sa ating pang-anim. Kalimitang hangad ay pera. Kalimitang hangad ay pera. Yan po ang mga bulaan. Ganito ang sabi ng Judas 1:11. Tinutularan nila si Balaam, nagpapaupa sila sa paggawa ng kabuktutan. Nabanggit din po yan sa 2 Pedro 2:15. Diyan ay makikita natin na totoong may mga bulaang propeta na ginagawang negosyo ang relihiyon. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Sa totoo lang po, kung si Kristo lang ang tagapagligtas at makakita kayo ng mga simbahan na tila baga dun nyo nararamdaman ang kaligtasan sa simbahan, baka ninegosyo na po kayo. Si Kristo po ang hanapin nyo at hindi yung simbahan. Kung ang simbahan ninyo ay nakikita nyo na taliwas sa Biblia, ang mahirap kasi hindi ginagawang pamantayan ng Biblia, hindi sila nagbabasa, napakahirap para sa kanila ang maghanap ng katotohanan, talagang maliligaw ka dyan. At ang ating pang-7 ay katulad ng sabi ko na itong mga ngaral na ito ay kapos sa moralidad. Hindi sila makapagsalita laban sa mga kasalanang laganap na nagaganap sa kanilang mga simbahan. Meron pa nga dyan na narinig ako na yung mga miyembro ng kanilang mga simbahan ay hiniwalayan nung ang kanyang asawa, nagkaroon ng kabit at ngayon sila ay nasa simbahan, sila ay nangangaral, sila ay nagtuturo, sila ay naglilid ng worship. Naku po, ganyan ba ang mga dapat na ilalagay ng mga leader? Wala yan sa pamantayan ng Diyos. Nangangahulugan yan na meron silang maling layunin sa buhay ninyo. Iniinganyo nila kayo na manatili sa ganyan kahit na hindi na tama. Maalala ko yung mga sinasabi ng ilan. Alam nyo, ang iglesia ng Panginoon ay para sa mga makasalanan. Makasalanan para ano? Nakakita na ba kayo ng hospital? Na yung hospital na yon ay manatili ang mga tao doon na sa kanilang karamdaman ng walang hanggan? Hindi po. Ang Panginoon Jesucristo, tinatanggap niya ang mga makasalanan, pero kapag hindi sila nagbago, abay iiwanan niya ng Panginoon. Hindi siya magtsatsaga doon na para bagang magmamakaawa sa mga taong ito na aalagaan sila. Tingnan niyo po ang Panginoon sa aklat ng Mateo 4 at saka 5. Kapag ang mga taong ito pinapagaling niya at wala silang interes sa kanyang salita, iiwanan niya ng Panginoon. Hindi niya magagawang alagad yung mga yan. Hindi niya magagawang tagasunod yung mga yan. Tayo, we are condemning sinners in our churches. We do not preach against sin. So ano ang mangyayari? Nandoon sila na masaya sila sa kalalagayan nila at naghihintay sila na pupunta sa langit na nananatili sa kasalanan. Sasabihin sa kanila ng Panginoon pagdating ng araw, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Balikan po ninyo yung aking itinuro doon sa pagpasok sa karya ng Diyos at makikita nyo na yung gumagawa ng mga ganong kasalanan ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Pero pinipilit lang ng tao na mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Talagang mabait at mabuti ang Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo, para tayo ay lumaya sa mga kasalanan natin, hindi lamang sa kabayaran ng ating mga kasalanan, kundi lalaya rin tayo sa ating mga kasalanan. Punta tayo dito sa ating pangalawang punto. Mga kinakasangkapan ng
diablo. Bulaang propeta, marami po yan. Alam na natin yan, nababanggit yan sa Biblia. Basahin ninyo yung talata rito sa inyong manual at makikita nyo sa 2 Pedro 2:1. Binabanggit na may mga bulaang propeta. Binabanggit na may mga bulaang pastor, bulaang mga ngaral, bulaang guro, at bulaang apostol. Maalala ko tuloy yung mga nagkukunwaring mga apostol dito, nakarating lang sa ibang bansa, nagpalit na sila ng titulo, nagbigay na sila ng maraming titulo sa kanilang pangalan base sa kanilang accomplishment. At tandaan po ninyo ito, meron pong mga grupo dyan, makinig po kayo maigi. Marami pong mga grupo na ang pagiging bishop nila o kaya para sila maordinahang bishop, kailangan silang magbayad ng halaga. At ano po ang ibig ko sabihin diyan? Ang mga bulaan, mahilig po yan sa titulo. Kung ano-anong ikinakabit sa pangalan, doktor, reverend, bishop, at kung ano-ano pa, apostol. Naku po, ingat kayo sa mga ganyan. Basta yan ay takam na takam sa titulo sa kanyang pangalan. Delikado yan. Ibig sabihin yan ay pagmamataas, iniinganyo kayo sa mga ganyan. Naku po, bumalik na lang tayo sa mga apostol ng Biblia. Bumalik na lang tayo sa mga propeta ng Biblia. Bumalik na lang tayo sa mga guro ng Biblia dahil sigurado hindi tayo mapapasama. Kung yung mga tao ngayon na naglalagay ng napakaraming titulo sa kanila, iniinganyo lang kayo niyan. Kala nyo mga edukado yung mga yan. Ang ibig sabihin niyan, iba ang kanilang pinagpukusan. Marami pong ganyan. Naaral ng aral kunwari, pero ang habol ay titulo. Kung mag-aral ka, Biblia, at hayaan mo na ang banal na espiritu ang magturo sa iyo, makikita mo, lalago ka sa kaalaman sa banal na kasulatan. So, paano makapag-ingat sa mga bulaan? Tandaan niyo ito. Number 1, maging ganap o maging mag-mature sa pananampalataya. Yan yung sinasabi ko pa kanina, na dapat naman ay maging mature. Ang Kristyanismo kasi dapat lumalago yan eh. Sa pasimula, okay, sanggol ka, marami kang alam, marami kang katanungan, pero kung ikaw naman ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka magmamature. Ibahin na po natin yung pagsasabuhay, pero napakahalaga ng kaalaman sa salita ng Diyos. Yan ang pasisimula para maingatan mo ang iyong sarili sa mga bulaan. Basahin niyo po ang Efeso 4:14-15. Na ano pong sinabi diyan? Sabi niya, then we are no longer being fans, tossed back and forth by the wind of teachings and blown here and there by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up in Him who is the head, that is Christ. In Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligaments. So, dyan po ay makikita natin ang halaga ng paglago para hindi ka natatangay ng alon kung saan-saan. Maraming ganon, hindi malaman kung ano ang totoo. At tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa mga huling araw, nalalaganap talaga ang pagkalito sa mga tao, maging sa mga mananampalataya. Pangalawa, para maingatan ang ating sarili sa mga bulaan, ay mahalin ang katotohanan. Ibig sabihin, prioridad mo yan, nais mong isabuhay, panghawakan mo yan. Alam nyo, doon sa 2 Tesalonica 2:9-11, ay madadaya ang mga tao na dapat sana'y maliligtas dahil sa kanilang kapabayaan. Hindi nila iniibig ang katotohanan. At yun yung sinasabi ko, na kapag ka mabigat na, aayawan na nila. Gusto nila, bula-bulahin mo sila. Nang sa gayon ay mapanatili mo sila sa church. Hindi po pwede ang ganon. Baka si Lord naman ang aalis sa ating iglesia kapag kabulero ang mga ngaral o kaya ay bulaan sila. Isa pa, para makapag-ingat sa mga bulaan, panghawakan ng mga salita ng Diyos, at isa pa ay iwanan ang mga kalayawan o pagiging karnal. Hindi ka maiingatan ng Diyos kapag kaganyan ang pamumuhay mo. Tatangayin ka talaga ng diablo sa pamamagitan ng kanyang mga ngaral. Alam niyo po, nang magbigay ng babala ang Panginoon sa Mateo 24, pansinin po ninyo ito.
Doon sa isang kabanatang yon, 3 beses siya nagbigay ng babala. Sa talatang 4 at 5, "Watch out that no man deceives you, for many will come in my name." Pangalan ng Panginoong Jesucristo, ha. Kaya hindi dahil may Jesus na, sunggaban na natin. At pagkatapos ay sa talatang 11, muli niyang sinabi ang pagiging maingat. "Watch out that no man deceives you." At pagkatapos doon sa talatang 24, "For many false prophets and false teachers will come in my name, and they shall deceive even the very elect." Pinili ka nga ng Diyos. Paano kanila madaya? Ay kapag ka-ignorante ka sa salita ng Diyos, dadayain ka ng mga yan. Ang tanong ko ay, pinapahalagahan mo ba ang iyong kaluluwa? Naniniwala ka bang may walang hanggang kapahamakan? Naku po, ipaalala ko rin sa inyo ang tungkol kay Satanas sa 1 John 5:19 na kontrolado niya ang buong sanlibutan. Hindi po hiwalay dyan ang mga nakikita nating mga churches o relihiyon ngayon. Once na napasok yan ng immoralidad at katakawan sa pera, hindi yan sa Diyos. Pangalawa, ay yung sinabi ng Pahayag 12:9 na dinaya niya ang buong sanlibutan. Nakapangingilabot po ang katotohanan yan na kung hindi tayo maging aware, talagang makasama o kasama tayo doon sa mga dadayain ng dyablo. Sa pagkakataong ito, nais kong hilingin na muli ay iyuko ninyo ang inyong mga ulo, kung maaari ipikit ninyo ang inyong mga mata para sa ating mga katanungan sa ating pagwawakas. Naunawaan mo ba na ang pagkahilig sa kalayawan ay naglalantad sa iyo sa mga bulaan? Ikaw ba ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos upang mabatid mo kung sino at ano ang mga tunay na mula sa Diyos? Naniniwala ka ba na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang ang kanyang habag para ikaw ay maligtas, kundi upang gawin din ang kanyang kalooban? Hihilingin mo ba sa Kanya ang biyaya upang maunawaan at maisabuhay ang Kanyang mga salita? Magpanalanginan po kayo sa isa't isa. Pagkatapos noon ay patuloy pa rin ang pag-uusap ninyo tungkol sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, mayroon pa rin mga kinakasangkapan ng Diyos sa mundong ito. Hindi papayag ang Diyos na wala siyang mga totoong tagapangaral sa mundong ito. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Sumagana nawa ang biyaya ng Diyos sa atin.